Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta pa kayo sa araw na ito? Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan sa kabila ng pagpupuyat dahil sa mga araw na tayo pumaroon ng simbahan dahil sa ating paghahanda ng ating sarili para sa darating na Pasko. Habang tumatagal ay ramdam natin na bumibigat na rin ang ating katawan sapagkat hindi biro, lalo na sa mga nagsisimba sa madaling araw. Nariyan yung hirap sa pagligo at marami pang iba. Bagamat medyo mahirap, kinakaya natin dahil sapagkat alam natin na itong ating ginagawa ay maghahatid sa atin ng pagpapala mula sa Diyos. Mga kapatid, samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo para sa ikaapat na araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallio. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 1 verses 5 to 25. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the priestly division of Abijah. His wife was from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Both were righteous in the eyes of God, observing all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Once, when he was serving as priest in his division's turn before God, according to the practice of the priestly service, he was chosen by lot to enter the sanctuary of the Lord to burn incense. Then, when the whole assembly of the people was praying outside at the hour the incense offering, the angel of the Lord appeared to him, standing at the right of the altar of incense. Zechariah was troubled by what he saw, and fear came upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall name him John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He will drink neither wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit, even from the mother's womb, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers toward children, and the disobedient to the understanding of the righteous, to prepare a people fit for the Lord." Then Zechariah said to the angels, "How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years." And the angel said to him in reply, "I am Gabriel, who stand before God. I was sent to speak to you and to announce to you this good news. But now you will be speechless and unable to talk until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled at their proper time." Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and were amazed that he stayed so long in the sanctuary. But when he came out, he was unable to speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary. He was gesturing to them, but remained mute. Then, when his days of ministry were completed, he went home. After this time, his wife Elizabeth conceived,
and she went into seclusion for 5 months, saying, "So has the Lord done for me at a time when he has seen fit to take away my disgrace, before others." Mga kapatid, yan po ang ating ebanghelyo ngayong ikaapat na nobena mas natin, ang ating simbang gabi o Misa de Gallo. Napakinggan natin patungkol naman sa kwento sa buhay ng mag-asawa na si Elizabeth and Zechariah. Ayon sa ating ebanghelyo, ang mag-asawa na ito ay mga mag-asawa na talagang mga reliyosong mag-asawa. They are really good couple, upright couple. Katulad sa lahat ng mga mag-asawa, ay normal naman na sa pag-asawa ay kasama yung pagkakaroon ng mga anak. At ang problema ay dumating na sa panahon na kung saan sila ay tumatanda na. Sila ay hindi nagkaroon o binayaan ng anak at hiningi nila ito sa Panginoon. Subalit ang tugon ng kahilingan ay dumating sa panahon na hindi nila inaasahan. Sa panahon na imposible na sila ay magkakaroon pa ng anak sapagkat sila ay matanda na. Kaya noong nagpakita ang Anghel Gabriel kay Zechariah, hindi naniwala ang Anghel Gabriel. Hindi naniwala si Zechariah sa mensahe ng anghel na si Gabriel. Kaya sapagkat siya ay hindi naniwala, siya ay naging speechless. Hindi na siya makapagsalita. Siya ay naging pipi hanggang sa mangyari ayon sa sinabi ng anghel. Just imagine, for 9 months, si Zechariah ay nawalan ng boses. Hindi siya makapagsalita. Siya ay inilagay ng Panginoon sa panahon ng pagninilay. He was silent by God. Pinatahimik siya ng Panginoon upang sa gayon ay magkaroon siya ng panahon sa pagninilay upang pakinggan ang Panginoon sa kanyang buhay. Sapagkat minsan isa sa mga hadlang na hindi natin napapakinggan ang mensahe ng Panginoon sapagkat puno tayo sa ating sarili, o ang ating sarili lamang ang ating tinitingnan. Ito isa sa mga napakahalaga na dapat natin bigyan ng pansin sa buhay natin. Kaya minsan ang mga pangyayari sa buhay natin ay nakakapagpatahimik sa atin upang sa gayon ay makapag-isip tayo upang sa gayon ay maging bukas ang ating sarili sa mga mensahe ng Panginoon. Sana mga kapatid, itong 9 na araw ng pagsakripisyo, itong simbang gabi, itong Misa de Gallo, sana ay ang ating puso ay bukas sa nais sabihin ng Panginoon sa buhay natin. Sana ay magkaroon tayo ng lugar, ng pananahimik upang pakinggan ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat minsan sa katahimikan, doon natin nakikita ano yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin.
Nung ako ay isang seminarista pa, sa panahon na kami ay pinauwi para sa bakasyon. Isa sa mga naalala ko dati, napansin ako ng aking mama na nag-iisa, no, tahimik, walang salita. Sabi ng mama ko, "Anong problema mo? May problema ka ba?" No? So hindi sanay ating mga magulang pag nakikita nila ang ilang mga anak o ang ilang anak na ah, nag-iisa tapos tahimik. Hindi na alam na ito ay isa sa mga training ng mga seminarista o aspirants sa formation house o seminary. Kasi ang pananahimik ay panahon ng pagpapalago ng sarili. Nakikita natin ang ating sarili pag tayo ay nananahimik. Hindi lamang ating sarili, nakikita natin rin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya pag hindi tayo nagbibigay ng kahalagahan ng pananahimik, no? Minsan ay ang ating mga ginagawa, no, ay hindi nasa ayos, ay hindi gaano lumalago tayo sa kabutihan bilang isang tao. Kasi hindi natin nabibigyan ng pagkakataon na magbalik tanaw, ano nga ba nangyayari sa buhay ko, no? Ano nga ba yung mga magaganda na nangyayari sa buhay ko? Ano ba yung mga bagay na dapat ko isaayos sa buhay ko, no? At saka sa pananahimik rin, nakikita rin natin ang kahalagahan ng ating kapwa, ng mga taong nagmamahal sa atin. At higit sa lahat, mas nakikita natin, nagiging klaro, nagiging maliwanag sa atin ang dakilang pagmamahal, ang gabay ng ating Panginoon. Kaya tularan natin si Zacarias sa kanyang pananahimik, sapagkat sa pananahimik ni Zacarias ay dinala siya sa pag-awit, sa kanyang awit, sa mga darating na mga pagbasa, at talaga makita natin at talagang naintindihan, no, ni Zacarias ang mga plano ng Diyos. Sila ay hindi biniyayaan ng anak. It is not for them, no? Hindi para ito sa kanila. Sila ay mga instrumento lamang ng Panginoon. Kaya nung si Juan ay isinilang, ay talagang hindi nila ipinagkait si Juan. Sila ay naging bukas sa kung ano ang plano ng Diyos para sa kanilang anak. So again, a blessed day sa inyong lahat. At sana ay mapaglabanan ninyo ang mga sakripisyo na dapat nating gawin sa ating pagpapatuloy ng ating paghahanda sa Adbyentong ito, no? Sa patuloy natin na kumpletuhin itong 9 na araw na simbang gabi o Misa de Gallo. So shout out sa lahat, sa ating mga followers, sa ating social media apostolate na lags. At if you like this social media apostolate, I invite you to like, to give your comments, and of course, you can also share to your friends. So gawin nating viral ang pagpapalaganap ng mensahe ng Diyos sa ating kapwa. At syempre, happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa nakalang araw, si Lenlen Durango at ang kanyang asawa na si Hoben. At ganoon din, happy birthday din sa aking classmate na si Rosendo Campillo, sa lahat-lahat. At syempre kay Marco Kapinpuyan, isa sa mga youth sa Cagayan de Oro na malapit sa mga Calabrians. So to all of you, a blessed day, at ingatan nawa kayo ng Panginoon. And of course, rest assured of my prayers for each one of you and your family.